Brother Johnson, Brother Gomer, para po sa mga bagong binyagan, maaari niyo po bang ipaliwanag sa maikling pagpapaliwanag kung ano ang simbolo ng 666 at kung sino ba talaga ang tinatawag na beast sa aklat ng Apokalipsis? Yun lang po. Salamat. Okay, mga kapatid. Ito po mga kapatid ay, of course, doon sa mga bago, alam nyo, nung una kong marinig ang 666, nung ako yung bagong mananampalataya, hindi ko matanggap eh. Kasi, sabi nga ni Apostol Pablo, ano po kasi yan eh, ang tawag nito, yung matigas na pagkain, no? At sa mga sanggol, hindi siya bagay, mga kapatid. Hindi bagay yung matigas na pagkain sa isang sanggol. Ngayon, dahil tinanong nga ni brother, kailangan po nating liwanagin. So, ibinigay na po ni Brother Johnson na ang ibig sabihin ng 666, bakit tatlo? Kasi sa huling araw, mga kapatid, yung maling aral ay kumbaga makukumpleto yung kanyang espiritu at yun ang i-implement. Kaya ang tawag po dyan ay 666, no? Yan po ay mababasa natin sa Apokalipsis 13, ang talata po ay 17. Tingnan po natin mga kapatid, para magkaroon lang po kayo ng idea. Sabi dyan, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Verse 18, dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. So 666 nga po yan. Sa huling araw, itong larawan ng hayop at yung pangalan ng hayop, yun po yung itatatak. Basahin po natin yung talatang 14. Sabi niya, at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Verse 15, at siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapang-usap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Verse 16, at ang lahat, maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. So, yung 666, mga kapatid, ay itatatak saan? Kanang kamay, sa noo. Kaya nga, wag po nating ipagkamali na ito ay literal na 666. Kaya minsan, pag nakita sila ng plate number na 666, ayaw nila. Kasi nga, dahil po sa talatang ito. Pero hindi po yan literal na 666 na itatatak. Alam niyo kung bakit? Kasi kung yan ay literal na 666 na itatatak, ay naku po, ano mangyayari po sa atin pag huhulihin tayo at tatatakan ka habang nakagapos, patay ka. Kaya nga, di ba? Hindi ho yan talaga literal na 666. Kaya, ang pag-uusapan po natin dyan, doktrina. Makikita nyo po dyan, madali hong mahalata kung ano yan. Okay? Ipapahalata ko po sa inyo kung ano ba yung 666 na yan. Ano ba yung doktrina na yan, mga kapatid? Paano ba natin siya mahahalata? Simple lang. Tingnan po ninyo. Kasi po ito itatatak. Ngayon, ang mangyayari, yung hindi tatanggap nung tatak, ang sabi dyan, hindi makakabili. O, basahin natin yung 17 uli. Yan, hindi makakabili o makakapagbili ang sino man kundi siyang may tatak. Pagdating po ng panahon na ito, yung walang tatak, hindi daw makakabili at hindi makakapagbili. So, ang ibig sabihin, maaaring mapilitan ang mga tao na ito'y tanggapin. Tama? Ngayon ang tanong, paano pag ito'y tinanggap? Dito po sa 13:17, sino ho ang nagtatatak? Yung hayop. Tama, no? Hindi pa natin sinasagot kung sino yung hayop, mamaya na. Pag tinignan nyo po yung chapter 7, balikan po natin sa chapter 7, sa verse 1.
Pagkatapos ito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa, sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Verse 2, at nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang, ano daw? Tatak ng Diyos. So sa Apokalipsis mga kapatid, may 2 tatak. Tama? Tatak ng hayop at tatak ng Diyos. Kung kayo ho ang tatanungin ko ngayon, ano ho ang gusto nyong tanggapin? Yung tatak ng hayop o yung tatak ng Diyos? Siyempre, sasabihin nyo yung tatak ng Diyos. Di ho ba? Oh, at ayaw nyo pong tanggapin yung tatak ng hayop. Tama? Tanong, paano nyo pong maiiwasan yung tatak ng hayop kung hindi nyo alam kung ano yon? Nakita po ninyo? Kaya nga, yung iba, sa paniniwala na ang tatak ng hayop o yung 666 ay yung vaccine, ay kahit magkamatayan, hindi nagpabakuna. Bakit? Ay marami ho talagang born again. Sorry, ano? Marami po ang kilala, born again, protestante. Sa paniniwala po nila na ang 666 ay yung bakuna, ay hindi ho talaga sila nagpabakuna, mga kapatid. Okay? Sapagkat yun ang paniniwala nila. That's a big problem. Oh, kung ang paniniwala mo naman ang 666 ay microchip at talagang maninindigan ka, hindi ka talaga tatanggap ng microchip. So, sa pag-aaral ito mga kapatid, mahalaga na ma-distinguish natin ano yung tatak ng hayop. Tama po? Eh kasi kung lalabas kayo rito, ano nga kayong tatak ng hayop, Brother Gypsy? Di ho ba? So dito, ang sabi diyan, yung Diyos may tatak. Yung hayop may tatak. Ano ang tatak ng Diyos? Ay kanina, binasa na po natin eh. Saan magtatatak? Sa kamay, sa noo. Balikan ho natin yung Deuteronomio 6, ang talata ay 8. Tingnan po ninyo kung ano yung tatak ng Diyos. Itaas mo nga sa 7. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pag ikaw ay lumalakad sa daan, pag ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Ano ito? Ito yung kautusan ng Diyos. Kita nyo? At ang sabi doon sa 8, at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at magiging pinakatali sa iyong noo. So maliwanag mga kapatid na yung tatak ng Diyos may kinalaman sa kanyang kautusan. Okay? Ngayon, ano yung tatak ng hayop? O puntahan po natin para makita po ninyo. Doon sa Apokalipsis 14, ang talata po ay 9. Ang sabi sa 13 kanina sa ating binasa, lahat ng walang tatak, hindi makakabili, hindi makakapagbili, papatayin. So, maraming tatanggap ngayon ng tatak ng hayop. Ang sabi sa talatang ito po yung message ng Seventh-day Adventist. Third angel's message, mga kapatid. Ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop, paano sinasamba ang hayop? Pag tinanggap mo yung kanyang tatak. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay ano daw? Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ito po yung sasapitin ng mga taong tatanggap ng tatak ng hayop. Yes, sa panahon na yon magiging normal ang buhay nila, nakakabili sila, okay sila. Pero, ano ang kanilang sasapitin? Ito po, verse 11, tuloy. At ang usok ng hirap nila ay napailan lang magpakailan-kailanman at sila'y walang kapahingaan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Pagdating sa verse 12, ano po ang sabi? Narito ang pagtsatsaga ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Nakita niyo po yung contrast po dito, mga kapatid. Ang sabi kasi, yung hindi matatatakan ng hayop, hindi makakabili, hindi makakapagbili, papatayin. Ang ibig sabihin, at ang sabi doon sa 12, narito yung pagtsatsaga ng mga banal.
Sa kabila ng mahigpit na persecution na magaganap, mga kapatid, yung mga anak ng Diyos ay mananatili na sumusunod sa kautusan ng Diyos. Napansin po ninyo, ano? Kasi sa kabila ng kahirapan, mas pinili nilang sumunod sa kautusan ng Diyos. Ay ngayon, ano ang clue dito, mga kapatid? Ang clue po dito simple lang. Kapag sinusunod po natin yung kautusan ng Diyos, hindi po natin matatanggap yung tatak ng hayop. Meaning, yung tatak ng hayop, kabaliktaran ng utos ng Diyos. Okay? Kasi ang sabi doon sa Roma 6:16, tingnan po ninyo. Roma 6, ang talata 16. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inahahandog ang inyong sarili na pinakaalipin, upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging sa pagtalima sa ikapagiging matuwid. Sa huling araw, mga kapatid, dalawa lang. Mahahati lang po sa dalawa ang tao. Isang grupo, nagtsatsaga na sumunod sa kautusan ng Diyos, may pananampalataya na Jesus, at isang grupo na tumanggap doon sa kanyang tatak. Tandaan po natin, mga kapatid, ang kalaban ng kautusan ng Diyos, yun yung tatak ng hayop. Kaya kung alam natin ang kautusan ng Diyos at yun ang ating sinusunod, definitely hindi po natin matatanggap ang tatak ng hayop. Kaya po ang mga Seventh-day Adventists naniniwala na darating ang araw na yung false Sabbath o yung Sunday observance ay ipipilit. Sino hong magpipilit? Ano ba yung feast na tinatawag? Ito na yung sagot. Ang bis, mga kapatid, tandaan po ninyo sa Biblia, ang bis ay ano? Kaharian or kingdom. Doon sa Apokalipsis ay mayroong 4 na hayop. Tama? At ang sumunod doon, yung maliit na sungay. Okay? At yung picture ng beast na yon, yung union of church and state. Ang ibig sabihin, ang beast, mga kapatid, pag nagsama na muli ang gobyerno at ang church, yan na po yung beast. At yan ang mag-i-implement ng Sunday law na lalaban sa kautusan ng Diyos.